Hello everyone! Good morning! So ayan na nga guys, finally nandito na yung ating bahay-bahayan. Charot. Ito na yung pinagawa ko pala dito sa bahay guys. Ayan, meron na tayong roofing dito sa garden. So sa wakas guys, at napalitan na rin yung ating matagal na hinihintay. Matagal na talaga tayong nangarap ng magandang roofing sa ating mga alaga dito guys. So ayan na siya. So, ito pala yung bagong arrangement ko dito. Hindi naman actually bago kasi yung mga succulents ko ay nandyan pa rin sa gitna, guys. Tapos, yung ibang mga succulents ko, guys, nilipat ko pala sila dito. Tapos, dyan banda ay wala ng laman. Oo, kasi plano kong maglagay ng mesa dyan or yung upuan na mataas. Guys, itutour ko muna kayo dito sa ating bagong setup. So first guys, kung makikita nyo, ito pala yung agave ko guys. So dito ko sila nilagay. Actually hindi to lahat collection ko ng agave kasi yung iba ay nandoon. Hindi ko pa sila na-finalize yung arrangement nito guys. Plano ko nga ilipat ko siya kasi hindi gano'n mainit dyan banda guys. Dito yung medyo mainit dito na part kasi sisinagan talaga ng araw kasi walang bubong dyan. So plano ko guys na ilagay yun dito. Tingnan nyo guys, hindi siya kaano stress kasi ilang days sila walang hadong init doon sa kabila. Tapos ngayon pala guys, dito hindi yung tirik talaga yung init yung marireceive ng mga succulents ko guys. Kasi yung roofing na nabili ko ay hindi yung clear. Oo, white siya guys. Hindi talaga yung clear kasi yung clear napakamahal pala nun guys. Parang 1.6 yata yun yung isa tapos maliit lang talaga siya. Need ko pa naman ng mga 24, 5, 6, mga 27 pieces. So, parang hindi pa kasya sa budget. So, ito na lang muna for the meantime, yung white. Pero okay lang naman kasi may reflection naman ng araw, guys. Hindi naman totally na walang init. Meron naman kahit papano. Pala yung mga nilagay ko, guys. Ayan. Yung mga lush na mga succulents ko. Yan, si Marini. Yan, dito ko pala nilagay, guys. Dito sa rack na to. Ayan, si Hawayuki ito. Pinugutan ko pala to, guys. Dito kahapon. Tapos tinanim ko kaagad. Ayan, kasi parang ang dami na dito na part guys. So, pinutol ko na lang siya. Ayan, kung napapansin nyo guys, hindi masyado stress yung ating succulents kasi nag-a-adjust pa sila sa kanilang new place. Tingnan nyo guys. Ayan, nag-a-adjust pa sila dito. Ayan, ito yung mga nilagay ko. Si Ghost Plant, si Cheesecake. Ayan siya. Ayan. Tapos ito din guys. So, nandito ako sa garden ngayon kasi nagche-check ako baka may nalalanta ng mga succulent. Kinukuha ko din yung mga dry leaves, yung mga mushy leaves. Actually, marami akong nakuha kanina, guys. So, ayan. Diba? Ito din, oh, napakalash na din ito. Si Aaron P. At saka yan, nilagay ko siya dito kasi nagtitrail na siya. Ay, nahulog. So, ayan, guys. May init na dyan, banda. So, dito na part, dito sa gitna, guys. Dito ko nilagay yung mga propagations ko. Kung napapansin nyo, ito yung nasa tray itong mga to kasi nasa maliliit sila na paso. Yan, mga propagation ng cheesecake. Yan, ito koala. Yan, may cactus tayo dito. Yan, may purple delights. Actually halo-halo naman to dito guys. Yan yung sansevieria. Ito si Ellen. Yan si Ellen. Meron tayong purple delight. Ito yung mga echeveria. Yan, meron pa pala tayo ditong Aaron Pay guys na propagation. Ayan, propa din to si Marpin. Meron pa pala tayong cheesecake doon guys. So ito, yan si cheesecake. Ayan guys, yung mga maliliit na mga propagations, nandyan sila. Hanggang doon. Diba? Ayan. So dito na side guys, ito yung mga propagations ko din. Oo, yung mga nandito, mga propagations. Tapos yung iba malalaki yung mga nasa gitna. Ayan. Diba, mga maliliit dito, ito propagation ng ghost plant. Yan. Mga maliliit dito, guys. Tapos actually halo-halo din naman lahat itong mga nandito. Ito, yan, mga spoon. Ano ba yung ID nito? Basta may spoon yun. Yan. Madami na akong ganyan, guys. Oh. Tapos dito vacant. Kapag meron akong itatanim, magpropagate ako, guys. So ilalagay ko lang kung saan yung mga vacant. So, yan yung mga nandito guys. So, sa gitna. Kaya mga propagation. Ito yung mga pink curls. Dito ko pala nilagay. Yan, mga pink curls. Tapos yung mga aloe ko guys, nandito. Ayan, marami na talaga tayong mga ganito guys. No? Tapos si burrito. Nasa gitna si burrito. Tapos,
dito na side, nasa maliit din na mga paso itong mga to. Mga succulents yung nilagay ko dito. Actually, ngayon ko lang nalipat itong mga to guys kasi nandun sila nung dati. Nilipat ko siya dito kasi parang maaliwalas dito. May reflection ng init galing doon. So, mas maliwanag dito compare dito guys. Meron tayong mga ano dito, propagation. Yan. Arante. Halo-halo naman to guys. Halo-halo din dito. Yan, nilipat ko siya dito kasi parang hindi na siya stress. Ito din parang tumataas na yung mga leeg. 'Di ba? Kung napapansin niyo guys, nawala na yung mga colored ng mga dahon nila. Ito din nawawala yung kulay, parang maputla yung kulay. At saka dito, ewan ko kung bakit nag-sunburn. Nag-adjust talaga sila guys kasi ilang araw din sila na hindi maganda yung pwesto. So dito guys, nilagay ko pala dito yung mga aloe. Plano ko na dito ilagay yung mga aloe at saka yung zebra kasi okay lang naman sila kapag hindi gaano mainit. 'Di ba yung mga aloe? So plano ko dito sila ilagay guys, pero mamaya na lang, saka na lang kapag meron na tayong time ulit. So ngayon, tingin-tingin na lang muna tayo dito sa mga bagong arrangement ko dito guys. So yan sila. Yan. So yan yung view dito sa ating garden. Ayun. Halo-halo dito. May aloe, may succulents, may zebra. Ayun, may cactus, then aloe. So, ayan guys. Sa wakas, at natapos na rin yung ating bubong. Ito guys, so ang ganda, Echeveria. Yan, si Ghosty. Ayan. Diba? Kung tinatanong nyo guys kung saan ko nilagay yung aking mga sansevieria, aloe, at yung ibang cactus ko, nandito pala sila guys. Yan. Tour ko kayo dito sa ating rack na to. Ayan, kung napapansin nyo guys, dito ko nilagay yung ating mga sansevieria. Nire-rain and shine ko sila. Oo. Ito lahat kasi hindi naman sila yung klase na tanim na mga sensitive. So, ayan, pinaulanan at pinaarawan ko talaga itong mga to guys. Yan. Napakasarap ng init ngayon. Tingnan nyo guys, napakainit. Pero doon banda, hindi talaga masyadong mainit guys. Yan. Dito lang talaga yung direct na sunlight. Galing sa itaas yung init. Yan. So, kung napapansin nyo guys, ito mga cactus collection ko ay nandyan sa ibabaw. Yan. Actually, first time akong mag-rain and shine itong mga to kasi hindi sila nauulanan nung dati kasi nandun sila. May bubong kasi doon nung dati pero naaarawan sila doon. Hindi lang sila nauulanan. Ngayon, ina-expose ko na sila sa rain and shine talaga. Kasi wala na talaga akong mapaglagyan guys. Rain and shine ko na lang sila. Pero okay lang naman kasi mag-strive din naman sila sa rain and shine kapag stable na. So since stable na sila guys, pinaulanan ko na sila kasi mas lalo talaga silang gaganda kapag naka-rain and shine. Diba? Yung mga columnar cactus guys. Tingnan nyo, napakataas na. Ayan. Si Kiko, ayan, mga rain and shine na sila lahat. Pero itong mga to guys, nandati, naka-rain and shine din sila. Okay lang naman itong mga sansevieria kasi wala namang maarte sa mga sansevieria kahit palaging umuulan, okay lang naman sila. Yan, meron din akong mga aloe na nilagay dito guys. Ayan. Tapos dito sa ibaba, meron ding mga aloes, mga sanse. Halo-halo lang guys kung ano yung vacant. Diyan ko ilalagay talaga kung meron akong mga plants. Ayan, meron tayong sanse dito. Ayan. Sansevieria din siya guys. Hindi nakasya yung ibang sanse kaya dito na lang sila sa ilalim. So yan, ito yung mga aloe natin. Agave, aloe, haworthia. Ayan. Coral cactus, meron pala tayo dito. Mas maganda talaga guys no kapag mainit yung lugar ng mga succulents natin. Tingnan nyo yung kulay guys. Ang ganda. Ayan, ito din. Ayan. Deva, ang ganda nila guys no. Maganda talaga sila kapag naka-rain and shine. I-rain and shine na yung mga cactus nyo guys kapag nag-stable. Ang ganda ng tubo. Tingnan nyo ang fresh. Yan. Tingnan nyo ang init na nare-receive ng aking mga succulents compared dito guys. 'Di ba? Mas mainit talaga sa direct compared dito. Kasi hindi clear yung binili ko. It's because mahal talaga, hindi pa kaya sa budget. Pero plano ko talaga guys na bumili kahit 5 man lang na clear kasi 1.6 kasi yung isa nito guys, yung clear. So plano ko, bala kong bumili ng kahit 5 lang, ilagay ko sa gitna or i-alternate ko. Kunin ko yung iba dyan para maging maliwanag talaga, papasok talaga yung init. Kasi hindi pwede yung mga succulents na ganyan lang kainit yung marireceive nila. Kawawa sila kasi nasanay sila sa direct sunlight, lalong-lalo na yung mga succulents ko doon apart, yung mga malalaki. So ngayon, nag-a-adjust talaga sila guys kasi ganyan lang kainit
yung marireceive nila compared doon talaga sa direct, di ba? Actually, maganda itong lighting na to kapag nag-propagate yung mga bagong tanim. Ang ganda kapag ganito lang yung init na nare-receive nila galing sa itaas. Yung shaded ba? Oo, maganda talaga guys itong area na to for propagations. Pero kapag malaki na guys, maganda kapag i-direct sunlight sila. Okay lang yung direct sunlight guys pag umaga. Oo, maganda kapag umaga yung sana marireceive nila. Ito yung plano ko guys since mainit dito na part. Dito ko balak ilagay yung aking mga malalaki na mga succulents. So since wala pa akong mapaglagyan, planuhan ko pa kung ano yung mas maganda. Kasi feel ko hindi siya gaganda doon. Yung mga malalaki ko. Kasi nasanay talaga sila sa direct sunlight. Parang dito na lang muna guys. So ayan, super happy ko dito sa bagong roofing ko. At saka mas maaliwalas, mas mahangin at mas maganda siyang tingnan compared nung dati guys, di ba? So yan. Mainit na ngayon dito sa lugar ko guys. Yan. Super happy din ako dito guys. Oh, yan. So parang dito na lang muna guys. And I hope makapag-update na din tayo soon kasi parang gusto ko siyang ilipat yung mga nandun, yung mga malalaki. So wala lang. Update na lang ako sa inyo guys soon. So next time na naman guys. I hope you enjoy. Bye-bye!